or friends, foreign friends. It even detailed how Ang used to transport allies through fake passports. There's also rough info from DILG that he may be in Cambodia. How confident is the government that Mr. Ang will be held to account considering his supposed influence even in other countries? Unang-una po dito pa lamang sa atin sa Pilipinas, sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr., hindi po nakaligtas itong issue tungkol sa missing sabongeros. Pinatutukan po yan at nung panahon po ni DOJ Secretary Boying Rimulya, hindi po ito pinakawalan. So kung ito po nangyayari ngayon, na isang malaking tao ay nasasangkot sa ganitong klaseng karumal-dumal na krimen, hindi po pababayaan ng gobyerno na hindi managot ang mga taong dapat na managot sa hustisya. Yun, correct mga kababayan ko, 'di ba? Sa panahon lang ni BBM nangyari yan mga kababayan ko, no, na dapat may managot, 'di ba? Lalo-lalo na itong missing sabongero na ito. AGK na yan, 'di ba? Sa panahon ba nung nakaraan, may nangyari po ba? 'Di ba? Wala. Oh, pinagluloko lang pala tayo, yung pala, no? Mga kaalyado, matindi ang pangurakot kaliwat kanan. Di po ba mga kababayan ko, kaya wag tayo magpapabulag. Sa panahon lang ni BBM nangyari to, na kahit tamaan man, kahit sino man, mapaalyado, mapagkamag-anak, wala siyang pakialam, basta sangkot ka rito sa maanumalya at isa kang kurakot. Yari ka. Di ba? Mga kababayan, kaya bilib tayo kay BBM. Talagang may kumbaga, ay dangal talaga, no? At pag sinabi niya, no? Talagang may talaga, may dangal na dapat talaga. Ito yung tinatawag na kamay na bakal. Ito yung tunay na kamay na bakal, mga kababayan ko. Di po ba? Dahil no, mga malalaking tao ang kalaban niya. Di ba? Oh. Yung dating administration ba, nakalaban niya, yung malalaki, di ba? Yung pala, pinagluloko lang tayo, binulag tayo, yung pala, nasa likod lang pala, di ba? Nila, di ba? Yung mga yung malalaking, tao, oh. Kasi sa panahon ni BBM, walang malaking tao, no? Kung lumabag ka sa batas, mananagot ka, di ba? Oh. Kung agrabyado ka na maliliit na tao, mananagot ka. Tingnan nyo si Atong Ang, oh, di ba? Oh, ano nangyari? Di ba? Hinahanap na ngayon, balita ko nga, parang 10 million na yung 10 million ba? Tama ba? Di ba? 10 million or 5 million yung nakapatong na sa ulo. Oh. Di ba? Kaya, ayan nga, mga kababayan, kaya ang daming ginagawa ni BBM na trabaho. Stress talaga, kahit sinong tao siguro, no? Kahit talaga magkakasakit ka, kaya ay panalangin natin na si BBM ay talagang bigyan ng malakas na katawan at matapos niya itong kanyang termino ng sagana. Kung tutuusin nga, dapat mga kababayan ko, no, ipanawagan natin na maging prime minister na si BBM para nang sagana, no, mawala itong mga kurakot na to at matakot at ibalik dapat nga kababayan ko itong di ba, dapat ibalik talaga itong bitay sa mga kurakot na tao, di ba? O payag ba po ba kayo na ibitay ang mga kurakot na tao? Di ba? Ayan, mag-comment po kayo diyan mga kababayan ko sa ating video at i-share natin ito mga kababayan at pa-like na rin. Maraming salamat. O pakinggan natin ha. Sunod po na tanong, Gilbert Verdes, DWIC. Ilang tanghali po, Yosef. May mga naglabasan po mga video ng Russian vlogger habang nasa custody po siya ng mga Philippine authorities po na nakapag-vlog pa po siya at lumulutang po na parang nagkaroon po ng special treatment sa kanya. Ito ba ipa-imbestigahan ho ng Malacanang at magpapaliwanagin niyo ba yung DILG or PJMP dito po sa issue na to? Nakausap po natin mismo ang spokesperson ng Bureau of Immigration at ito yung na-detain. Si Russian vlogger ay na-detain sa Bureau of Immigration Detention Facility. At ang mga nauna daw yatang mga video ay no early time ng kanyang pagkaka-arrest. So because of that, marami na po natanggal. 3 po natanggal ng immigration official because of that. At marami po na-confiscate ng mga cellphones. Pero kung meron pa pong iba na maaaring masabi natin na nagkakaroon ng kakulangan, paiimbestigahan pa po ito at kailangan matanggal ang dapat na matanggal sa posisyon kung mayroon pang aabuso. Sunod po na tanong, Ana Baljo, GMA News Online.